Good morning po sa inyong lahat. Pag-usapan po natin ngayon ito pong quality ng pagtanggap ni President BBM sa kanyang mga gabinete. So sa ngayon po ay marami pong nag-a-apply sa mga gabinete at mayroon din po siya talagang tinatawagan, lalo na doon sa mga gabinete na kilala ng kilala niya na naglilingkod sa ating bayan. At ang kagandahan po dito mga kababayan ay itong pagpili niya ay kahit na ito ay may rekomendasyon, kung hindi naman nagkatugma doon sa kanyang hinahanap na quality, ay hindi niya po ito tinatanggap. Pero kung ang inirekomenda, kung mayroong rekomendasyon at nagkatugma doon sa kanyang hinahanap, ay tinatanggap niya po ito. So, ang kagandahan nito, hindi siya nagtatanggi kahit anong kulay o kahit anong pinanggalingan na grupo ng politika, basta kwalipikado at sumusunod sa Constitution, ay tinatanggap niya po yan mga kababayan. O nakita ninyo mga kababayan, ito pong mga bagong inilagay niyang mga ekonomista sa kanyang administrasyon. Pakinggan po natin itong video ng report mga kababayan tungkol po doon sa bagong 4 na mga economist na pinili niya. It can be dangerous. Buti na lang. There's locally Marami sa mga mukha sa bagong administrasyon ni incoming President Ferdinand Marcos Jr. ay kung tutusin mga lumang mukha. Lalo na kung titingnan natin ang kanyang economic team. Halimbawa, ang bagong talagang Finance Secretary si Benjamin Diokno, nagsilbi na sa gobyerno mula pa noong panahon ni Cory Aquino na nagpatalsik sa kanyang ama. Nagsilbi si Diokno bilang Budget Undersecretary for Operations si Pangulong Cory Aquino mula 1986 hanggang 1991. Panahon ni Pangulong Joseph Estrada, tinalaga si Diokno bilang Budget Secretary mula 1998 hanggang mapatalsik si ERAP noong 2001. Binalik siya bilang Budget Secretary ni Pangulong Duterte noong 2016. At nung mamatay si Bangko Sentral Governor Nestor Espinilla noong 2019, tinalaga ni Duterte si Diokno bilang Bangko Sentral Governor hanggang 2023. Si Felipe Medalla naman ang itatalaga ni Marcos Jr. bilang kapalit ni Diokno sa BSP. Si Medalla rin ay dati nang nasa gobyerno. Si Medalla ay dating Economic Planning Secretary ni Pangulong ERAP mula 1998 hanggang 2001. Noong 2011, tinalaga siya ni dating Pangulong Benigno Aquino III na miyembro ng Monetary Board at nandun siya hanggang ngayon termino ni Pangulong Duterte. Ngayon, bilang incoming BSP Governor, tatapusin ni Medalla ang termino ng imaong BSP Governor Nestor Espinilla hanggang 2023. Samantala, si Arsenio Balisacan ay itatalaga ni Marcos bilang kanyang incoming Economic Planning Secretary. Dati siyang nagsilbi bilang Agriculture Undersecretary noon pang panahon ni Pangulong ERAP 2000 hanggang 2001. Bumalik siya sa Agriculture Department noong 2003 noong panahon ni GMA. At noong 2012, tinalaga siya ni Pangulong Aquino bilang pinuno ng National Economic and Development Authority o yung NEDA. Siya rin ang ginawa ni Pangulong Aquino na chairman ng board ng Philippine Statistics Authority at chairman ng Philippine Competition Commission. At isa pang old-timer si incoming Labor Secretary Bienvenido Laguesma. Nagsimula siya bilang labor arbiter noon pang panahon ng ama ni BBM na si Ferdinand Marcos Sr. Umabot siya sa posisyon na Regional Director. Panahon naman ni Cory Aquino, siya na ang pinuno ng National Conciliation and Mediation Board. At tinalaga naman siya bilang Presidential Assistant ni Fidel Ramos mula 1996 hanggang 1998. Taong 2000, ginawa siyang Labor Secretary ni dating Pangulong Joseph Estrada. At noong 2011, inappoint siyang Commissioner ng Social Security System ni dating Pangulong Benigno Aquino.
kumbaga puro po mga old-timer o mga dati na rin nasa gobyerno sa nakaraang tatlong dekada, ang mga economic managers ni Bongbong Marcos, bagay na nagpapakalma sa business community. Pero isa rin po itong indikasyon na maaaring wala gaanong malaki ang pagbabago sa mga polisiya ng gobyerno. So yan po mga kababayan, ang apat na mga dating kilala ng mga pangalan na naglingkod po sa iba't ibang mga administrasyon at hindi po tinitingnan doon ni President Bongbong Marcos ang pinanggalingan kung ano man kulay ng politika o ano mang partido, kundi basta tumpak doon sa kanyang quality na hinahanap sa mga kanyang sekretary ay kukunin niya po ito. Kaya nakita niyo po ito, yung reports ng ating napakinggan ngayon ay malinaw na ramdam at pinaramdam na rin itong sinasabing pagkakaisa doon po sa kanyang administrasyon na darating. Sapagkat wala po siyang pinipili basta kwalipikado na katugma sa kanyang hinahanap. So yun po. Isa pa po dito na isang sekretary na si Attorney Trixie Cruz Angeles, mga kababayan. Ito po si Attorney Trixie Cruz Angeles, mga kababayan, ay dati po itong vlogger. Nagbablog po ito dati sa kontra anti-Marcos. Pero nung nakita siya ni President Bongbong Marcos na karapat-dapat siya sa posisyon, ay kinuha po niya ito. At malaki pong tuwa ni Atty. Trixie Angeles na hinirang siya bilang press secretary. At isang malaking pribilehiyo po yan para sa kanya. Kaya tuwang-tuwa po siya, mga kababayan. At sangayon nga sa kanyang press conference ay pwede naman, sabi niya, magbago ang kaisipan ng tao at karapatan po yan. Yun po yung sinasabi niya. At nagpatunay lamang, mga kababayan, na itong datihang mga itsura o personalidad ng mga kabinete na pinili ni President Marcos ay nakakatulong ng malaki sa kanyang administrasyon. So yan po. Kaya ditong kanyang mga press conference, kung ating napapansin, mga kababayan, ay itong kahit si President Duterte ay binigyan niya na po ng break o puwang kung nanais niya itong sasama sa kanyang administrasyon, sapagkat ilalagay po ang ating Pangulong Duterte kung sakasakaling tanggapin niya na bilang drug czar. Ayun. Yan po, mga kababayan. Pero bago yan, ay gusto kong paalaala sa inyo, mga kababayan, na mangyari, mag-subscribe po kayo sa ating YouTube channel. At paki-like and share na lamang po muna ninyo. At pindutin na rin ang notification bell para updated po tayo lahat sa ating mga bagong video. At sa ating pong pagpapatuloy ay dito sa nagaganap ngayon na mga paghirang ni President BBM ng kanyang mga gabinete ay halos magkalahati na po yan, mapupuno na. At itong mga insakto, itong katapusan ng buwan, bago dumating ang Hunyo, sa pag-upo niya, ay makumpleto na po yan. At kasalukuyan, busy sila ngayon na naghahanap ng mailalagay, may pupuno doon sa mga gabinete. Nasa mga 50, mahigit yata yan ng mga gabinete. Ito pong si actress na si Tony Gonzaga, mga kababayan, ay nailagay na rin po
o napili na rin po doon sa ilalagay siya doon sa MTRCB. Bagay na bagay po yan. Sila si Paul, itong asawa niya, si Paul Soriano. Bagay na bagay po sa kanila yan sapagkat kabisado po nila yung galawan dyan sa mga artista. Ang MTRCB po ay yan po yung kumokontrol o nag-a-aproba sa mga video na galing po doon sa showbiz business. Yan po. So, yung nagaganap ngayon mga kababayan ay sa makatuwid, si Atty. Trixie ay sabak na po ng press conference kahapon. Ay bagamat unang pagsalang pa lamang niya doon sa press conference, sinabi niya na hindi daw po siya spokesman. Tama naman po, siya ay press secretary. Kaya pinaliwanag niya na ang kanyang trabaho, maliban na siya na dating vlogger at abogada sa mga nakaraang trabaho niya, at hindi rin po siya nagtatagal doon sa kanyang press conference sapagkat mayroon pong mga katanungan na tinatanong sa kanya na hindi na naaangkop sa kanya at hindi pa niya alam kung ano ang isasagot sapagkat kakasalang niya lamang po sa kanyang trabaho. So yun po ang napakaganda mga kababayan. Ang punto ko dito na si President BBM ay hindi nagtatangi ng tao. Kahit anumang kulay o anumang partido ay tinatanggap basta sumusunod sa konstitusyon at hindi mananawagan ng pabagsakin ang gobyerno at tumpak doon sa kanyang hinahanap. Isipin ninyo, ay kinakausap niya, ito sila Diokno, Lagisma, at iba pang mga bagong pinili niyang mga cabinet secretary, ay kinausap niya po muna yan ng masinsinan. Sa kanilang pag-uusap, pag natumpak ngayon yung kanyang hinahanap, ay kinukuha niyo po yan. Kinukuha niya yan. Kaya napakaganda po. Itong mga ekonomista na napili niya ay mga veterano po ito. Kaya nakakaasa po tayo sa pag-inog ng panahon, taon, umpisa ng kanyang administrasyon sa June 30 ay nakakamalaking bagay na makakatulong itong mga taong ito, mga kababayan. So, napakaganda po, no? At napakatalino ng pagpili ng ating bagong Pangulong Marcos. So, pansamantala mga kabayan, yun lang muna ang ating update ngayong Biyernes ng umaga. At hanggang sa susunod po natin na video. At huwag pong kalimutan na mag-like at subscribe sa ating YouTube channel. God bless all.